Hello. Tayo po tayo lahat. Let's worship our God. Palakpakan po natin siya sa umagang ito. Hallelujah to your name, God. Pinupuri ka namin sa umagang ito. We praise you, Lord, this morning. Hallelujah to your name. Hear our praise. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry.
Last week, tinanong po ako ng anak ko. Sabi niya, Daddy, ano yung susunod na parable natin? Sabi ko, ang next parable ay yung parable of the call center agent. Sabi niya, meron ganong parable? Meron. Meron, no? Kasi midnight caller yung tumatawag sa gabi. Ayan, so parable of the call center agent or the parable of the midnight caller. Binasa na po natin kanina, yun pong kwento, yung story. Pero bago po tayo mag-proceed, let me just remind you, katulad po nung na-share natin nung nakaraan, ang susi po para maunawaan natin, maintindihan natin yung mga parables, yung mga kwento ng Panginoon, kinakailangan maunawaan natin that parables were told, kaya ikinuwento yung parable in response to a situation or a question. So, kailangan makita natin bakit ikinuwento at pag nakita natin kung bakit ikinuwento, mas madali nating maunawaan yung ibig sabihin ng parable. Halimbawa, last Sunday, di ba, pinag-usapan, sinare ng pastores, yung parable of the tower and the king. Bakit ikinuwento yung parable na yun? Kasi, yung unang verse doon, sa large crowd, dahil sa napakaraming tao na sumusunod-sunod sa kanya, di ba, sabi, large crowds were traveling with Jesus. Ayon, nakita ni Jesus, uy, ang dami nito Pero, not all who are following Jesus are true followers. Kahit gaano kadami. At dahil sa nakita, napakarami na yun na sumusunod sa kanya, pero hindi naman lahat yun ay totoong followers. Kaya dun sa message natin nung nakaraan, sabi, only those who have counted the cost. Dun sa pagtatayo ng tower, dun sa pakikipaglaban sa hari, only those who have counted the cost and yet still decided to follow Him, yun lang yung totoong followers ng Panginoon. Kaya sa atin ay suriin nating mabuti yung ating pagsunod. Baka naman tayo sumusunod-sunod lang, nakikiuso lang. So let us count the cost because wala namang risk sa pagsunod sa Panginoon. But there is a cost. Diba? In-explain sa atin yung, diba, we have to hate. And explain yun, ano ibig sabihin nun, nung hate, na hating yung ibang mga... Ibig sabihin si Lord dapat yung first priority natin. And then ngayon, sa parable of the midnight caller, yung binasa na sa ating kwento kanina, bakit siya ikinuwento ng Panginoong Jesus? Kasi sabi nung verse 1, bago yon, sabi, one day Jesus was praying in a certain place. When He finished, nung matapos mag-pray ang Panginoong Jesus, yung isa sa mga disciples, nagsabi sa Kanya, Lord, turuan niyo kami mag-pray, katulad nung pagtuturo ni John sa mga disciples niya. So, kaya ikinuwento ng Panginoon yung parable na yon tungkol dun sa midnight caller, dun sa tao na tumatawag kahit gabi na, kasama po yun dun sa pagtuturo ng Panginoong Jesus, dun sa mga disciples niya on praying. Nagturo ang Panginoon about prayer. And today, we will talk about prayer. Pag-usapan natin yung prayer. At kaya natin pag-uusapan yung prayer, ang objective natin, ang prayer ko po, at hangarin po natin, sana, after this, after hearing this message, uuwi tayo na we will be more prayerful. Magiging mas prayerful tayo kung papaanong napaka-prayerful ng ating Panginoong Jesus. Our Lord Jesus Christ is a very, very prayerful person. At siya yung model natin pagdating sa panalangin. At tinuruan niya yung mga disciples niya kung papaanong mag-pray. So ang hangarin natin ngayon, kaya pag-aaralan, pag-usapan natin yung prayer, ay para tayo maging very prayerful din, katulad ng ating Panginoong Jesus. Sabi ni Martin Luther, ang nagpasimula ng Reformation, sabi niya, to be a Christian without prayer is no more than to be alive without breathing. Yung nagpo-profess ka na ikaw ay Christian, nagpo-profess ka na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesus, pagkatapos hindi ka nagpipray, diba? Sabi, para ka lang nabubuhay na hindi humihinga. Pwede ba yun? Ibig sabihin, patay din. No? Patay din. Naalala ko yung kwento lang sa amin. Sa mga hindi nakakaalam, hindi ako magpo-promote Sa mga hindi nakakaalam, dati po akong nagtatrabaho sa punerarya.
At sa pagtatrabaho po sa punerarya, ang isa sa mga karanasan namin, yung merong tatawag na lang sa may namatay sa bahay. So kinakailangan puntahan. Pag pinuntahan namin, sabi nila patay. Paano kung kunin namin hindi naman pala patay? So meron kaming test na ginagawa para siguraduhin namin na patay nga yung kukuhanin. Ang isa doon, sisiguraduhin namin hindi humihinga. Kasi baka humihinga nga pa yan . Hindi ko nasasabihin kung ano yung test namin. Pero merong test. Pag hindi humihinga, patay. So pagka ang sabing alive without breathing, patay yun. Patay yun. The same with a Christian without prayer. Patay yun. So what is a prayer? What is prayer? Ano yung mga alam natin patungkol sa prayer? Tanungin mo nga yung katabi mo, marunong ka ba mag-pray? Nahiya kayong magtanong o nahiyang sumagot yung tinanong niya? Tanungin mo nga, nag-pray ka ba, kapatid? Of course, the answer is yes. Of course, the answer is yes. In fact, we are all experts in prayers. Lalo na dun sa tinatawag na token prayers. Token prayers. Ano yung token prayers? Diba? Pag kang kakain, upo ka lang, nasanay tayo. Kukumpas-kumpas ka lang, nag-pray na yun. Nag-pray na yun. Nag-pray na yun. Nagpasalamat na yun. Nasanay tayo sa ganun Doon sa mga token prayers. Yung mga token prayers, ayon, yung mga signs na ginagawa natin, yung memorized prayers, memorize na kahit di mo na nga pinag-iisipan kung saan ang bumubuka yung bibig mo at lumalabas yung mga words. Those were token prayers. During corporate praying, sa ating sama-sama panalangin, halimbawa kanina, during pastoral prayer, naglilid ang Panginoon, naglilid ang Pastor Willie in praying. Tumayo tayong lahat, nagpipray tayo, and then, pero nagpipray ka nga ba o hinihintay mo lang yung in Jesus' name? Amen. Kasama ka ba nagpray? Kasama pa nagpray. Kasama po akong nakatayo, saka nakapikit, at but are you really praying? Alam mo ba yung mga pinag-pray ni Pastor Willie? Kasama ka ba doon? Marami. Ganun lang. Token. And then, kung magsalita man at sa personal prayer, kausapin man si Lord, minsan, ang ginagawa lang natin, we're just giving instructions. Lord, ganito kailangan ko, Lord. Para tayo nagbibigay ng listahan na ito yung mga kailangan ko. Asking God for something. And sino naka-experience to? When praying alone, and very serious ka, talagang gusto kong mag-pray, pipikit ka, very silent, and then magpipray ka, Lord, ganyan. And then after a few phrases or a few sentences, biglang magwa-wonder na yung isip mo kung saan-saan na napupunta. At hindi na nga natatapos yung prayer minsan Alam po niyo, mga common experiences yan. Mga common experiences. And because many of us think that prayer is just a mechanical thing or ritual that we do to satisfy a religious requirement. Parang ganun lang. Being religious, sige, meron tayong mga actions na ginagawa para masabing nagpipray tayo. But the question is, are we really praying? Are we really praying? So, the reason why the Lord Jesus Christ told this parable was because His disciples asked Him to teach them to pray. Sabi ng mga disciples na, Lord, teach us to pray. Merong isang spokesman. Do you honestly think na itong mga disciples na to, when they said, Lord, teach us to pray, do you honestly think na hindi sila marunong mag-pray? Hindi ba talaga sila marunong magdasal? Kaya sabi nila, Panginoon, turuan nyo nga po kami. Baka inisip nyo ngayon, marunong na akong mag-pray. Alam po ninyo, of course, yung mga disciples, Israelites yun sila. And they were Israelites. Israelites are prayerful people. Mapanalanginin po yung mga Israelita. Mababasa natin yan sa Bible. In the Old Testament, di ba? Si Daniel nga, kahit na bawal nagpipray pa.
And then in the New Testament, makita natin, itinuturo palagi yung mga Pharisees, yung mga religious leaders la, nagpipray. Even yung mga makasalanan nga, even the tax collector nga, nagpipray. Prayerful people po itong mga Israelites. In fact, sa kanilang relihiyon, anong relihiyon ng mga Israelita? Judaism. Kaya they were called Jews. No? Ang relihiyon po nila na Judaismo ay meron pong 3 pillars. 3 pillars of Judaism. Ano yon? First is the Torah. Yung Torah, ibig sabihin, the laws of Moses. Second is the Avodah. Yung Avodah, that is prayer. And third is the Gemilut Kasadim. Hindi ko alam kung dito nang galing yung pangalan ni Cassidy. No? Gemilut Kasadim na ibig sabihin ay bestowing kindness or good deeds. Yun ang 3 pillars of Judaism. The laws of Moses, prayers, and bestowing kindness. So dahil yun ay kasama dun sa 3 pillars ng kanilang relihiyon, we could assume that these disciples are prayerful people. Mapanalanginin po sila. And yet, kahit na sila ay very prayerful, these disciples ask, Lord, teach us to pray. Baka kasi nakita rin ng mga disciples yung prayer life nila. Yung prayer life nila. Parang mga token prayers na rin lang. Ibig sabihin ng token prayers, nakasanayan na. Nakasanayan na nila. Nagre-recite na lang din sila. Hindi na yung totoong na merong pakikipag-ugnayan talaga sa ating Diyos. Kaya sabi nung verse 1 natin kanina, one day, pagkatapos na manalangin ng Panginoong Jesus, one of His disciples, isa sa mga alagad, sabi niya, Lord, turuan niyo po kami mag-pray. Turuan niyo kami mag-pray. Siguro nakita nila ang Panginoong Jesus. They saw that regular prayer was a priority in the life of the Lord Jesus Christ. Alam niyo dito sa Gospel ni Luke, sa pagkukwento ni Lucas tungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesus, every significant event in the Lord's life was always preceded by prayer. And paulit-ulit po, mababasa natin, nananalangin Panginoong Jesus very early in the morning, magre-retreat siya, pupunta sa isang tahimik na lugar, siya'y mananalangin. Before His baptism, nag-pray siya. Before choosing the 12 disciples, nag-pray siya. Bago yung confession ni Peter dun sa patungkol sa kung sino siya, nag-pray ang Panginoong Jesus. Before the transfiguration, makita niya yung mga Old Testament characters dun sa bundok. And even before His crucifixion, dun sa Garden of Gethsemane, nanalangin ang Panginoong Jesus. Now, if the Lord Jesus Christ, ang Diyos na nagkatawang tao, the second person of the triune God, ay nanalangin. Hindi lang siya basta nanalangin, He prayed constantly and consistently. How much more should we? Kung siya nanalangin, di mas lalo nang kailangan natin yun. At alam po ninyo, itong request na ito ng mga disciples na sabi nila, Lord, teach us to pray. This is the only request that they did, asking the Lord to teach them something. Hindi sila nagpaturong gumawa ng miracles. Hindi sila nagpaturo paano magturo. Nagpaturo sila, Lord, teach us to pray. And it is my prayer, it is my desire that we have that attitude of the disciples right now. Lord, marunong ako mag-pray. Madalas, nagpe-pray ako pero parang mga token prayers lang. Sana meron tayong attitude ngayon, nang katulad nitong mga disciples na sasabihin natin, Lord, teach me to pray. At alam po nyo, pagkang ganun yung kahilingan natin, hindi po pwedeng tumanggi si Lord.
Kaya nung mag-request yung mga disciples, sabi, Lord, teach us to pray. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Mababasa natin yung sumunod ng mga verses. Sabi niya, He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Take note. Ang sabi, yung request ng mga disciples in verse 1, sabi niya, Lord, teach us to pray. Hindi sinabi ng mga disciples, Lord, teach us a prayer. Magkaiba po yun. Ha? Pag sinabing teach us a prayer, parang hinihinga, Lord, teach us a prayer to recite, yung i-memorize namin. Hindi po. Ang sabi lang, Lord, teach us to pray. Kaya ang sabi nung, ayan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, He said to them, when you pray, pagka nag-pray kayo, say, baka sabihin nyo, bakit ang sabi ng Panginoon, pag mananalangin kayo, ganito sabihin nyo. We will take it literally na. Kaya ganito yung sasabihin natin. Our Father, hallowed be your name. Alam po niyo sa account ni Matthew, meron ding pagkukwento si Matthew patungkol dito. Ang sabi niya, this is how you should pray. Not verbatim, not word for word. No? This is how you should pray. So ang itinuro ng Panginoon is not a prayer na i-recite nila, but a model, an example of how to pray. So ano yung example na sinabi ng Panginoon on how to pray? Sabi niya, when you pray, say, Father. Father. Anong tinuturo ng Panginoong Jesus doon? Pray to the Father. Marunong pong mag-pray itong mga disciples na ito. Sila'y mga Hudyo. Sila'y mga Israelita. At kasama sa pillars ng relihiyon lang yung pananalangin. Pero pag sila'y nananalangin at mababasa natin ito in the scriptures, ganito sila mag-pray. Lord God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Ganon yung pagtawag nila sa Diyos. O kaya sabi na, Lord God of Israel, Lord God, Creator of heaven and earth. So, yung mga pag-address na yun sa Diyos, of course, tama po yun, yung kanilang sinasabi. No? God of Israel. By the way, sa segue muna ako ng konti. Alam niyo naman yung nangyayari sa Middle East, di ba? Yung Israel versus Hamas. Sa Bible, lalo sa Old Testament, pagkang merong paglalaban, no? Merong paglalaban, yung may gera na involve yung Israel, hindi po actually gera lang ng Israel yon laban sa ibang bansa. Yun ay gera between the God of Israel and the God of the nation na kalaban nila. Ganun po palagi kapag kang merong gera ang Israel. This is the battle between their God and the God of their enemy. Sinong mananalo pag kang ganun ang labanan? Although from time to time, nakakaranas ng pagkabigo ang Israel, palalo na pagkang tinuturuan sila ng Diyos ng leksyon. Pagkang sila'y nagkakasala, lumalayo sa Diyos, ayan, tuturuan sila ng leksyon. But ultimately, it is a battle between gods. So, ganun po magdalang, marunong mag-pray itong mga disciples nito. Ganun nila ina-address ang Diyos. Pero ang itinuturo dito ng Panginoong Jesus is that Christian prayer is a language of intimacy, a loving conversation between the Father and His child. Ganon yung kaya sabi niya, when you pray, say, Father. Because the Lord God of Israel, the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, He is my Father. At ang sabi ng John 1:12, sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Therefore, this God of Israel, He is your Father. So ang panalangin, yung pagtawag natin sa Diyos, sabi nga, it is a language of intimacy. Parang nag-uusap yung mag-ama. Yung merong ngang sabi, ang tamang pagkakatranslate dito is the informal address, Papa, Daddy. Ganon yung ano. So,
Kasi ang nagdadasal tayo sa ating tatay sa langit. So kung ikaw ay may kaugnayan sa Diyos, pamamagitan ni Kristo, at tinanggap mo siya bilang yung Panginoon tagapagligtas, at ikaw ay anak ng Diyos, then you can pray and call God your Father. With that, let me ask you, kumusta kayo ni Daddy? Kumusta kayo ni Papa? Okay ba kayo? O nag-iiwasan, umiiwas ka? Kailan kayo nag-uusap ni Dad? Kailan kayo nag-uusap ng tatay natin? Are you close? Close ba kayo? So yun yung ine-emphasize dito ng Panginoon, turuan niya yung mga disciples niya on how to pray. Relationship. Kaya sabi niya, pagka mag-pray kayo, say, Father. And then pagkatawag niyo kay Papa, kay Daddy, sabi niyo, Lord, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Submit to His authority. Pag tayo lalapit sa tatay natin, Lord, Father, I am submitting to your authority. Hindi yung pupunta ka doon, sabi mo, eto kailangan ko, deadline ng bayaran ng tuition fee, kailangan, dapat meron na akong ganun. Minsan ganun tayo, very demanding. Diba? Right now, paano ba treat ng mga kabataan, ng mga anak ngayon, yung mga magulang nila? Very demanding doon sa parents nila. Hingi na, pag hindi binigay yung kailangan nila, magtatantrums, magre-rebelde, maglalayas at kung ano nung gagawin. Pero hindi po Kaya madami kasi mga parents, sinorender nila yung authority nila sa mga anak. Kaya imbis na yung anak ang takot sa magulang, yung magulang ngayon natatakot na doon sa mga anak nila. Pero dito, when we approach our Father in heaven, submit to His authority kasi our Father is the King. Kaya sabi niya, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Mangyari po yung kaharian mo po ang siyang maghari po dito. Yung gusto po ninyo, yung ang mangyari. Lord, pagka magpipray ka, meron po akong hihingin, Father, pero kung ano po yung gusto nyo. Kung ano po yung gusto nyo. Kaya ito lagi ko sinasabi, halimbawa tayo mga anak, mga kabataan, magpapaalam kayo dun sa inyong mga magulang, hindi kayo magpapaalam. Nasasabihin nyo lang, pupunta ako doon, na walang karapatan yung magulang sabihin, hindi pwede. Hindi, magpapaalam ka kasi your kingdom come. You are the king, I am your subject. Susunod ako sa'yo. Although gusto ko to, pero kung ano pong sabihin nyo, yun ang susundin ko. Ganun po yung attitude ng anak na lumalapit sa kanyang tatay. Kaya dito, yung sinasabi ng Panginoong Jesus, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Meron po akong ilalapit sa inyo, hihingin sa inyo, pero Lord, your kingdom come, your will be done, not mine. Yun yung tinuturo ni Jesus sa mga disciples niya. This is how you pray. Ganito kayo mag-pray. You do not command. We are just appealing to His throne of grace. And then, kilalanin yung Diyos, yung bilang ating Ama dahil meron tayong kaugnayan sa Kanya, submitting to His will, and then we can ask the Father for our needs. Yung lahat ng kailangan natin, hingin natin sa tatay natin. Kaya sabi niya, okay, your kingdom come, give us each day our daily bread. At pag sinabing give us each day our daily bread, hindi lang po tinapay yung sinisimbolize nito, kundi lahat ng ating pang-araw-araw na pisikal na pangailangan. Food, daily bread, daily, regular needs. We can ask God for all our needs. Pero minsan akala natin, yun lang ang need natin. We don't just need food. We also always need forgiveness. Alam po ninyo, dito madalas nagkakaproblema yung pamilya. Yung anak at yung tatay. O yung anak at yung mga magulang. Pag yung anak matigas ang ulo, ang daming ginagawa pagkatapos, ni hindi mag-sorry. Alam niyang nagalit yung tatay niya, nagalit yung nanay niya, na hindi mag-sorry. Na hindi magpakumbaba, na hindi aminin na mali yung kanyang ginawa. Kasama po ito dun sa ating daily need. The need for forgiveness. Yung pag makita natin sarili natin, mali, kasalanan itong ginawa ko. So, forgive us our sins. Daily, we need to ask for forgiveness. And almost the same, daily, we also need to forgive others. Di ba, pinag-usapan natin yan noong nakaraan? Di ba? Ilang beses nga natin patatawarin? 490.
Oh, yung iba, nasa 487 na yung listahan, 3 na lang. No? But hindi, ibig sabihin, di ba? Unlimited forgiveness. So, kung papaanong tayo araw-araw kailangan nating humingi ng tawad, almost the same, araw-araw kailangan din nating magpatawad. Patawarin niyo na po. Patawarin na po natin. At napag-usapan na natin yan noong nakaraan tungkol sa giving forgiveness. So, ang kailangan natin, not just daily food, kasama yung forgiveness, and then ito pa, kailangan natin to. Lead us not into temptation. Lead us not into temptation. Sino dito yung habang papunta sa church, naharang pa at na-intercept pa ni tentasyon. Papunta ka na lang dito nagre-ready ka na uminit pa yung ulo mo, nasira pa yung mood mo, at muntik na ngang hindi magsimba kasi nga, ang daming temptations talaga May mag-imbita dito, merong makakairita dito, merong hinahanap mo na hindi mo makita, merong biglang may conflict ng schedule, Lead us not into temptation. So, nung mag-request yung mga disciples, Lord, teach us to pray. Tinuruan sila ng Panginoon paano mag-pray. Alam po ninyo ngayon, if we will have this attitude katulad nitong mga disciples who already know how to pray and yet will ask the Lord to teach them how to pray, the Lord will teach us. The Lord will teach us. So, after teaching His disciples how they should pray, Jesus told them this story. Ayan, dito na tayo sa parable ngayon. Introduction lang natin yun. Dito na tayo ngayon sa parable of the midnight caller. Pero alam po niyo, itong parable na ito, it is a parable of what God is not like. Tama ba yung pagkaka-English ko? Minsan, iniisip ko, tama ba yan? A parable of what God is not like. Parang hindi rin ako kumbinsido sa statement ko. No? Itong parable na ito, itong kwento na ito ay magtuturo sa atin kung ano ang Diyos ay hindi. Parang magulo din, Pero gets niyo naman yung point, di ba? Ayun. Ibig sabihin, God is not like this. Yun yung ituturo nitong parable na ito. And then, ano yung parable na yun? So, kinuwento, yung binasa natin kanina. Sabi, halimbawa, merong isa sa inyo, merong dumating na kaibigan niya na naglalakbay galing sa malayong lugar, hating gabi na dumating. Pagkatapos, siyempre, nagugutom. Wala kang maipapakain sa kanya. Anong gagawin mo? Pupunta ka dun sa iyong kaibigan. At pagkatapos, pagpunta mo dun sa iyong kaibigan, kakatok ka, sabi, friend, Mars. Anong kasunod ng Mars? Mars. Pautang. 3 tinapay lang. May breads ka ba dyan? Mars. May breads ka ba dyan? Pautang. 3 tinapay lang. Hating gabi. Kakatok sa bahay, hihingi ng tinapay. Sabi niya, kasi yung kaibigan ko nang galing sa malayo, dumating sa akin ngayon gabing-gabi, wala akong maipakain sa kanya. Pagkatapos, sabi nung nasa loob, paano ba Tagalog to? Wag mo nga ako istorbohin. Nakalak na yung pinto. Hindi ko alam gaano kahirap buksan yung lock. Diba? At pagkatapos nakahiga na ako, katabi ko pa yung mga anak ko. Dito sa higaan, hindi na ako makakabangon pa para bigyan pa kayo nung kailangan mo. Pabihira naman, bisita mo, ako magpapakain. Gano'n. Ang bihira ka talaga, magbe-birthday ka. Pagkatapos, gusto mo ako maghanda sa birthday mo. Pero hindi, ito may bisita no? May bisita, kaya lang wala siya may pakain, kaya hihingi siya ng pakain. Sabi ng Panginoon, I tell you, kahit na hindi siya babangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya because of the man's boldness. Because of the man's boldness. Hindi ko alam kung tama yung paano Tagalog yung sa boldness dahil sa kanyang
Ha? Kakulitan. Actually, yung word na ginamit, itatranslate, sabi, pwede sa English yung because of the one's audacity. Ano ang ibig sabihin nun? Ha? Kapal ng mukha nito. Parang ganun. Yun yung pwede. Sabi, pwede daw i-translate dun sa word na yun. Audacity. Imagine, nananahimik ako, nagpapahinga ako, sarap-sarap ng tulog ko, kakatok ka para manghingi ng, di ba? Ano ba yan? Emergency? Emergency? Huh? Emergency ba yan? Oh. Pero tingnan natin, meron tayong ilang bagay na dapat maunawaan dito. Una, baka sabihin niya, bakit naman kasi gabi siya dumating? Naglalakbay gabi dumating. During that time, dito sa Pilipinas kasi iba yung klima sa Middle East. Hot summer in the desert. At sa init ng summer sa desert, alam po ninyo, karamihan ng mga nagjo-journey, yung mga cross-country travelers, they would prefer to travel at night. Isang halimbawa dyan, di ba? Halimbawa, yung mga, nung ipanganak ang Panginoong Jesus, kaya marami nagko-contest dun sa December 25 na Christmas eh. Kasi sabi lang, originally, most probably, summertime yan eh. Imagine yung mga shepherds nandun sa labas na nagpapakain ng mga tupanla. Hindi lang yung magagawa ng December dahil ang lamig ng winter dun, magkakasakit, mamamatay yung mga tupanla. Pero hindi, dahil gising sila sa gabi, most probably summer nangyari to. And then yung mga magis na bumibiyahe, sa gabi. Kasi yung sinusundan nila ay star na sa gabi lang nakikita. Pero they would prefer traveling at night. Kaya yun, hating gabi dumating. Hating gabi dumating. And then, we should also consider bakit pinoproblema niya yung pagkain ng mga na yon, yung mga dumating. Wala ba silang baon? Normally, pagka magta-travel, normally may baon. Daan muna sa 7-Eleven o sa Wala ba silang ref o freezer na naka-stack yung wala nga kuryente nung panahon nila eh. Diba? So, wala talaga. Pero, alam po ninyo yung hospitality sa kultura ng mga Hudyo. Katulad na banggit ko kanina, yung 3 pillars of Judaism. The law, yung Torah, yung prayer, at yung Gemilut Chasidim, yung bestowing kindness or good deeds. Nasa pilar ng Judaism yun. Kaya sa kanila yung hospitality is a very big deal. Ang bisita ko kinakailangan ay pagsilbihan ko, paglingkuran ko, at ibigay ko kung ano yung kailangan nila. Kahit na kinakailangan kong mangatok ng kapitbahay, dahil nauunawaan naman ng mga kapitbahay ko na pagkang may bisita ko at hindi ko sila naasikaso, hindi lang kasiraan ko bilang host, iyon ay kasiraan ng buong community at kasiraan ng buong Judaismo ng lahat ng Hudyo. Sabihin, yung mga Hudyo na yan hindi marunong mag-entertain ng kanilang bisita. Yung pa naman ay kasama doon sa pillars ng kanilang paniniwala. The boldness of the request. Kaya gano'n na lang yung kanyang sigasig na talagang kinakailangan pakain ko. Hindi po pwedeng, pwede bang itulog na lang yung gutom? Subukan nyo mag-fasting muna. So, the boldness of the request. Naalala ko yung kwento. Merong kwento. Yung isang tatay, pinapatulog niya yung kanyang 3 years old na anak. Alam niyo naman, minsan yung mga bata, mahirap patulogin yan. Kukwentuhan mo, kakantahan mo, kakamutin mo, tatapik-tapikin mo para makatulog. No? So hanggang sa, nung makatulog na, iniwan niya, tulog na eh. Tapos lumipat na siya sa kwarto niya. Tapos inagising yung bata, umiyak. Nung umiyak, bakit ka umiyak? Gusto ko po ng tubig. Hindi na. Gabi na. Huwag ka nang uminom. Baka umihi ka pa dyan. Huwag na. Sabi ng bata, gusto ko ng tubig eh. Iyak na naman siya. Silip na naman yung tatay. Bakit? Gusto ko po ng tubig. Hindi na nga po pwede. Kasi gabi na eh. Hindi ka na dapat. Matulog ka lang. Bukas ka na uminom. Ayos na naman siya.
Umiyak na naman. Punta na naman yung tatay. Pagka narinig pa kitang umiyak, papaluin na kita. Sabi ng tatay. Tumahimik yung bata. Tapos maya-maya umiyak naman, Daddy, pagpunta mo dito para paluin ako, dalan mo akong tubig. Kasi pupunta nga rin naman para paluin didalhan na siya ng tubig. Ibig sabihin, uhaw na uhaw talaga yung bata. Uhaw na uhaw talaga siya. The audacity, the boldness of the request. Ngayon, tingnan natin. Sabi ko, this is a parable of what God is not like. Anong makikita natin dito na magpapakita nung kung ano ang Diyos ay hindi ganon? Una, God is not like the host who is unable to provide. Because God is able. God is able. Kahit anong oras dumating ang bisita, kahit anong oras ka lumapit sa Kanya, kahit anong pangangailangan mo, God is not like that host who is not able to provide. Yung tipong, hindi ko kaya wala akong magagawa. No. God is not like that because God is able. God has no problem creating the universe. God has no problem creating those planets. God has no problem even raising the dead. What do you think is impossible for God? Our God is able. Hindi siya katulad nung lalaki doon sa kwento na gusto niyang pakainin pero wala siyang maibigay. Alam po ninyo, tayo minsan ganon. Even sa ating pamilya o sa ating mga kaibigan, minsan gusto ko sanang tumulong gusto kong bigyan. Kaya lang anong gagawin ko? Wala akong magagawa. Wala rin ako Limited ako Yun nga, one time, dinalaw ko sa ospital. Sabi yung pastor, panalangin natin na sana gumaling. Hindi po ako magpapagaling. Hihingi lang tayo ng biyaya sa Diyos. Hindi, ipagpipray natin. Pagka nagpray tayo at hindi gumaling, ibig sabihin, hindi ko siya pinagaling. Hindi po, wala akong power. Katulad nitong taong ito, he is not able to provide, but God can. God is able. Walang imposible sa Kanya. Wala. Kaya anong kalagayan mo man ngayon, tandaan mo, God is able. Walang hindi niya kayang gawin. Lahat kaya niya. Natutuwa ako habang nakikinig doon sa special number kanina. Minsan natutuwa ako kasi minsan yung mga bata, 13 years old na ata yung kumanta yung bata, sa pag-awit niya, kahit na anong bigat lang suliranin, kung makakawa tong batang to, ang bigat-bigat lang suliranin niya, kabata-bata pa. Diba? Pero tayo, na mga adult na alam natin, yung bigat ng suliranin na yun, we understand it. Minsan yung bata, ano ba kaya mabigat na suliranin niya? No? Pero in reality, yes, merong mga mabibigat na suliranin, but nothing that God cannot do something with. Because God is able. Kaya niya. So He is not like that host who is unable to provide. God has power over nature. God has power over sickness. God has power even to change the hearts of people. Kahit yung baguhin niya, yung sabihin natin, walang kapag-apag-asang tao na to na kasama-sama, hindi tayo, ganun din naman tayo, di ba? Mga makasalanan tayo, nagsisilang tayo at binago ng Diyos yung ating buhay, binago ng Diyos yung puso natin. Nothing is impossible with Him because God is able. Hindi siya katulad ng host na unable to provide. Second, God is not like the sleepy friend. Yung ayaw magpastorbo. Kasi inaantok, masisira yung tulog niya. Who is not willing to give. Baka sabihin nyo baka busy si Lord kasi isipin mo nga naman, ginawa niya yung universe. Sinusustain niya yon, binabantay niya para yung mga planeta wag magbanggaan, para tama lang. Napanood niyo yung pelikulang Bruce Almighty? Di ba? Problemado siya. Alin dito yung
Alin uunahin ko? Sabi nung iba, gusto nilang mahaba yung buwan na gano'n. Nagha-high tide na sa iba kasi may kinalaman pala yung moon dun sa mga high tide, di ba? Pagkatapos, sa dami, may sabi, mamaya ka na. Hindi po gano'n si Lord eh. No? He is not too busy. In the first place, hindi siya natutulog. Kaya yung sa kwento natin, inato, ayaw magpastorbo dun sa tulog niya, ayaw bumangon. Hindi. Alam mo, the Lord, our God, is more than willing and He is just waiting for you to come to Him. God is able and God is willing. Yun lang po yung laman ng parable. To tell us what God is not like. Hindi siya ganon. But, after telling them the parable, nire-enforce niya pa ito para mas maunawaan nila ito by teaching more principles about prayer dun sa mga susunod na mga verse. Ano yung mga principles na makikita natin doon? Tinuro niya that we have to be persistent in our prayers. Kaya nga, yung kumakatok eh. Sabi, baka pwede nga i-translate yun na hindi lang knocking, banging the door. Dahil para lang mapagbigyan siya dun sa kanyang hinihingi. But that person, because of his boldness, because of his audacity, he was able to receive kung ano yung kailangan niya. We have to be persistent in our prayers. Although ang Diyos ay hindi katulad nung lalaki, nung kaibigan na nandoon na ayaw sana siyang pagbigyan, na nakulitan lang, hindi ganun si Lord, hindi siya nakukulitan sa atin. Gustong-gusto niya nga na tayo, na kinukulit natin siya, dahil siya yung tatay natin. Ito nga, nabanggit ko sa mga anak ko. Sabi ko sa kanila, I would appreciate it as your father, na pagkang meron kayong kailangan, sa akin kayo hihingi, sa akin kayo lalapit. Hindi yung malalaman kung lumalapit kayo kung kani-kanino, humingi kayo ng tulong, tapos hindi ko alam kailangan nyo pala ng tulong. I would appreciate it as your father if you need something and you call me first. You call me first if you need something. Ganon ang Diyos natin. He's just waiting. So, pagkatapos noon, sabi niya, we have to be persistent in our prayers. Kaya yung sumunod na verse, sabi niya, so I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks the door will be, and to him who knocks, the door will be open to him. Will be open. Yun daw pong yung tenses ng verb na ginamit dito. Ay ito daw po yung mga continuous action. Yung asking doon is continuous asking. Keep on asking. Keep on seeking. And keep on knocking. Yun daw po yung tense ng verb na ginamit doon. Patuloy. Tuloy. Tuloy. And meron pang nagsasabi, yung ginamit daw na verbs nito ay patindi ng patindi yung intensity. Because seeking is more than asking. The una, you ask, hingi ka lang. And then, merong mas matindi doon. Hindi lang hingi, hanapin mo. No? And knocking has more intensity than seeking. Mangangato ka na katulad ng kwento. Na yun, kailangan mong kumatok. Siguro, doon sa household nung lalaki na meron dumating siyang bisita, ang una niyang tinanong siguro yung asawa niya, Mrs., meron ba tayong tinapay? Sabi nung Mrs. niya, wala eh. Hindi siya nakontento. Doon sinabing wala. Hindi, baka meron. Naghanap siya. No? Nung talagang wala, kailangan kong pumunta sa kapitbahay and knock. Hanggang sa magkaroon ng tinapay. Nakita niyo yung point? Yung relationship nito doon sa story? Kasi ang kailangan lang tinapay eh. Sabi ng Mrs. wala. Hindi na kontento. Naghanap siya. Nang walang makita, sa kapitbahay meron. Katok siya. Always persistent doon sa kanilang kinakailangan. So let us be persistent. Ang promise, everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened. Baka sa isip ninyo,
Pastor, bakit merong mga unanswered prayer? Bakit ako? Tagal ko nang hinihingi sa Lord yun. Tagal ko nagpipray. Sabi, everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be open. Bakit ganon? Yung karanasan ko. Bakit kami nung mga may sakit? Yung sila gumaling, ba't yung sa amin hindi? Nag-pray naman kami. Para naman hindi totoo yan. Doon lang muna tayo. Be persistent in our prayers. Kung meron tayong question patungkol dun sa bakit kahit na persistent naman ako pero hindi naman binigay ng Lord yung hinihingi ko, baka dito sa principle na to. Be confident in your Heavenly Father. Be confident in your Heavenly Father. Sumunod na verse sabi, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Yes, merong unanswered prayers. Pero kahit na merong unanswered prayers, trust our Father. Because the Father knows best. The Father knows. Kaya sabi niya dun sa mga kausap niya, and then nire-relate niya, di ba? Tinuruan niya sila mag-pray. Ang prayer natin, pagtawag sa ating Ama. Sabi niya, kayo na mga tatay, pag yung anak ba ninyo humingi ng isda, bibigyan niyo ng ahas. Pagka ba humingi ng itlog, bibigyan niyo ng scorpion. Ano ba namang klaseng tatay kayo kung ganun ang gagawin niyo? Hindi niyo ginagawa yon. Kaya sabi niya, kung kayo nga na makasalanan. Kung kayo nga na masasama, evil yung sinabi. Kung kayo nga na, di ba, minsan, although a lot of us, we love our family, we love our children, but we are not perfect. Ha? Kung kayo nga who are evil, marunong kayong magbigay ng mabubuti sa inyong mga anak. How much more your Father in heaven? How much more your Father in heaven? If meron mang unanswered prayers, just trust the Father. Because the Father knows what is best for us. Hindi niya kayo bibigyan ng ahas, hindi niya kayo bibigyan ng scorpion. Baka kasi yung hinihingi natin, baka yun yung maging effect sa atin. At anong sabi niya dito? How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Alam po niyo sa account ni Matthew, sa Matthew chapter 6, ang sabi niya, the Father will give good gifts. Dito sa account ni Luke, ang sabi niya, yung good gifts na yon, very specific yung sabi ng Panginoon, is not just actually good gifts. You know what the Father will give? Your Father will give you the Holy Spirit to those who ask Him. Alam niyo, ang ibibigay ng Diyos, hindi lang good gifts. He will give Himself. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ito, sabi, ibibigay siya yung banal na spirito. Parang sinasabi dito, ako ang kailangan mo, ako ang nandirito, ay bibigay ko yung sarili ko sa iyo. Ako. Hindi yung mga hinihingi mo. Ako ang kasama mo. Ako ang sagot sa prayers mo. Because ako ang kailangan mo. Remember, our Father knows best. So let's just be confident in our Heavenly Father. Marunong siya, hindi siya nagkakamali. He is able and He is willing. Patapos na po tayo. Sabi, nung sa simula, sabi, yung mga disciples niya nagtanong sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Actually, hindi alam kung sino yung nagtanong na yun eh.
Basta, one of his disciples. Marami nagsasabi, baka si Peter yun. Most probably kasi Peter yung very vocal. So, hindi natin sigurado kung sino yung nagtanong, but we are sure that one or at least all of the disciples and this one disciple sure learned about prayer. Ang sabi ni John sa sulat niya, this is the confidence we have in approaching God. Naturuan siya Natuto siya Alam niya kung paano mag-pray Kaya sabi niya, this is the confidence. Ito yung lakas ng loob natin. Kaya meron tayong confidence. Confident tayo in approaching God that if we ask anything according to His will, He hears us. Hindi question kung sasagutin niya ba o hindi. Pero sabi niya, ito yung natutunan ko dahil nagpaturo ako sa Panginoon how to pray and the Lord Jesus taught me how to pray. That's why I am confident that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, kung alam natin na dinirinig niya tayo, whatever we ask, sabi, according to His will, He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. At sino yun? Siya mismo. Siya mismo. Again, ang objective po natin in studying this parable is so that we will be more prayerful as our Lord Jesus Christ. And the most important thing to do to learn how to pray is to pray. Kahit anong aral natin, kung hindi naman natin ginagawa, ang pinakamahalagang dapat natin gawin para matuto tayong manalangin, manalangin tayo. Not just token prayers, but prayers based on a loving relationship that we have with our Heavenly Father. Lord, salamat po dahil tinuturuan po ninyo kami. Dalangin namin, just like the disciples, give us this attitude to learn how to approach you, how to pray according to our relationship with you, you our Father, we your children. Dalangin namin, Panginoon, patuloy kaming ma-attract sa inyo, patuloy kaming lumapit sa inyo, pagyamanin namin yung aming mga oras sa pakikipag-usap sa inyo in prayer. And we know, you know what's best for us. Bless us, Lord, and we pray this in Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world from MC as we gather to grow.